Have you ever felt like life was testing you harder than anyone else? Yung parang ikaw lagi ang tinutokso ng tadhana, traffic sa umaga, sunod-sunod na deadlines, tapos may personal issues pa sa bahay, sa relasyon, sa sarili. Tapos kahit gaano mo gustong ngumiti, parang may bigat na laging humihila sa'yo pababa. Pero eto ang tanong, paano mo pa rin nagagawang bumangon? Paano ka pa rin nakakaisip ngumiti kahit ang mundo tila hindi nakikisama? Sa totoo lang, strength isn't always loud. Hindi yan yung sumisigaw ng kaya ko to or yung palaging may energy mag-motivate ng iba. Minsan, strength is just that quiet voice inside your head na nagsasabing kaya pa. Kahit pagod ka na, kahit hindi ka sigurado. In this video, we'll talk about what it really means to be strong. Not in the typical inspirational way, Pero sa mas malalim na level, yung tipong kahit wala ng palakpak, kahit walang makakita, you still choose to move forward. You still choose to be better. And these aren't just ideas na pang-post sa Facebook or Instagram. These are timeless principles ginamit na ng mga philosophers, warriors, and survivors from thousands of years ago. Pero, surprisingly, mas applicable pa siya ngayon, lalo na sa mga edad 25 pataas, na alam na kung gaano kabigat minsan ang totoong buhay. Now let's talk about the first sign. At para sa akin, ito ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-crucial na sign ng tunay na inner strength. Emotional control. Kasi 'di ba, madali naman talagang magalit. Madali rin umiyak, sumuko o magpaka-bitter. Pero yung pipiliin mong magpigil, hindi dahil weak ka, kundi dahil alam mong hindi ka dapat maging alipin ng emosyon mo, diyan mo makikita ang tunay na lakas. Yung kahit ginugulo ka na ng sitwasyon, pipiliin mong huminga, mag-isip at tumugon ng may dignidad. Isipin mo to. May kaibigan ka bang sobrang temperamental? Lahat na lang pinapatulan? Lahat na lang pinapersonal? Pansin mo ba kung gaano ka-draining kasama ang taong walang emotional control? Para kang naglalakad sa field ng landmines. One wrong step, puputok na naman? Pero baliktarin natin. Naalala mo ba yung time na sobrang inis ka na? Gusto mong murahin yung kausap mo pero tumahimik ka na lang? Hindi dahil takot ka, pero dahil alam mong hindi mo dapat ibaba ang sarili mo sa level na yon? That's not a weakness. That's strength. Sobrang hirap kontrolin ng sarili, lalo na kung punong-puno ka na. Pero kung kaya mong mag-step back at mag-isip bago mag-react, that's proof na malakas ka. Parang driver sa EDSA. Sige nga, subukan mong hindi uminit ulo kahit sobrang bagal ng traffic at may bus na sumingit sa harap mo. Challenge yon. Pero kung kaya mong mag-relax at i-accept na wala kang control sa gulo sa labas, only how you respond, that's real power. And here's a secret. Once you master emotional control, mas madaling mag-navigate sa life. Kasi hindi ka na laging dala ng emosyon. Ikaw na ang may hawak sa manibela ng buhay mo. Hindi ka na basta-basta pinapagalaw ng galit, takot o lungkot. Pero syempre, hindi lang emotional control ang sukatan ng lakas. There's another sign, mas subtle pero sobrang powerful. Taking responsibility. Ngayon, ito ang tanong. Ilan sa atin ang gustong akuin ang pagkakamali? Madalas, reflex natin is to blame others. Kasi siya Hindi ko kasalanan. Ganto kasi talaga sistema. Familiar ba? Pero the strong ones, sila yung tahimik lang, pero humaharap. Kahit alam nilang hindi lahat ng mali ay sa kanila, inaako nila kung ano yung nasa kontrol nila. Hindi para maging martyr, kundi dahil alam nilang growth starts from owning up. Kwento ko lang. May kilala akong small business owner, nagsimula lang siya sa online selling. Noong una, puro reklamo siya. Walang benta, walang support, ang daming competitors. Pero one day,
bigla siyang nag-shift. Sabi niya, alam mo, ako rin eh. Hindi ko binibigyan ng effort yung packaging, hindi consistent yung updates ko. Kaya siguro walang bumabalik. Pagkatapos nun, nagbago siya. Inayos niya yung branding niya, naging consistent sa replies, nag-improve siya day by day. And now, nag-expand na siya. Bakit? Kasi tinanggap niya yung accountability. Hindi siya naghahanap ng sisisihin. Pinanindigan niya. And that's what strong people do. Hindi sila busy sa pag-point ng fingers. They ask themselves, anong pwede kong ayusin? Hindi sila takot makonfront ng katotohanan kasi alam nilang doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi kapag lagi mong sinisisi ang iba, parang binibigay mo rin yung power mo sa kanila. Pero kung aakuin mo kahit mahirap, hawak mo pa rin ang steering wheel. At kahit madapa ka, alam mong kaya mong bumangon. Kasi ikaw ang may responsibilidad sa sarili mong landas. At sa totoo lang, hindi lahat ready umako ng ganong level ng responsibility. Pero if you can do it, that's strength. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong umaasa sa'yo at para sa version ng sarili mong gustong maging mas maayos kaysa kahapon. So kung nararamdaman mong ikaw na yung tao na marunong magpigil ng galit, hindi madaling matinag at kayang akuin ang pagkukulang niya, kahit walang pumapalakpak sa'yo, kahit walang tumatanggap ng explanation mo, then maybe, just maybe, you're already stronger than you think. Minsan kasi, ang totoong lakas, tahimik lang, pero ramdam. At kung sa tingin mo, natutunan mo na kung paano kontrolin ang emosyon at akuin ang responsibilidad, may isa pang bagay na kailangang harapin na mas mahirap paminsan sa pag-ako ng pagkakamali. And that is facing your fears. Let's be real. Lahat tayo may takot. Yung iba, takot mawalan, takot sa rejection, takot mapahiya, takot mag-isa, o takot hindi maging enough. Pero yung tanong, hindi naman kung may takot ka kasi kahit pinakamalakas na tao may kinatatakutan eh. Ang tanong, paano ka kumikilos? Kahit may takot ka? Strength doesn't mean fearless ka. Hindi ito yung tipong superhero na walang kaba, walang duda. Strength means kahit nanginginig ka, umaakyat ka pa rin sa entablado. Kahit feeling mo iiyak ka na, umaamin ka pa rin ng nararamdaman mo. Kahit walang kasiguraduhan, sumusubok ka pa rin. Meron akong kaibigan. Introvert siya, sobra. Pero isang araw, inaya siyang magsalita sa isang small event. Grabe ka ba niya? As in, pinagpawisan buong katawan, gusto na niyang umatras. Pero sinabi niya sa sarili niya, kapag umatras ako ngayon, ako ang talo. At uulit-ulit lang to. So ayon, tumayo siya, nagsalita siya kahit halatang kinakabahan. Hindi perfect, pero real. And after nun, mas nagka-confidence siya kasi alam niya, kinaya niya. Yun ang tunay na strength, yung hindi mo tinatakbuhan ang takot mo. Hindi mo man agad malampasan, pero hinaharap mo, dahan-dahan. Kahit pa isa o dalawang hakbang lang sa una. Kasi every time you face your fear, kahit maliit na bagay pa yan, tumitibay ka. Nagiging less scary ang mga bagay na dati mong iniiyakan. And guess what? Fear is actually a gift. Oo, seryoso. Kasi fear shows you where you grow. Kung saan ka kinakabahan, kung saan ka nagdadalawang isip, doon kadalasang may pagkakataong maging mas malakas ka. So the next time na may takot kang maramdaman, try mo tanungin sarili mo, Aynom, anong lesson ang tinuturo nito sa akin? Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang maging fearless agad. Pero huwag mong hayaang takutin ka ng takot mo habang buhay. Kasi habang binibigyan mo siya ng puwang, mas lumalaki siya. Pero habang hinaharap mo siya, kahit paunti-unti, mas kumikipot ang kapangyarihan niya sa iyo. Tapos ngayon, kapag medyo sanay ka na sa pagharap sa takot mo, mapapansin mong mas okay kang mag-isa.
Kaya dito, papasok ang isa pa sa pinaka-underrated pero sobrang solid na sign ng isang strong na tao, embracing solitude. Hindi ito tungkol sa pagiging antisocial ha. Hindi ito wala akong pake sa tao vibes. Hindi ito pagiging loner. Ang ibig sabihin lang nito, komportable kang kasama ang sarili mo. Na hindi mo kailangan ng validation sa social media para maramdaman mong mahalaga ka. Na kaya mong uminom ng kape, maglakad, mag-reflect, nang hindi naghahanap ng karamay every second. Alam mo kung sino ang dangerous? Yung taong hindi natatakot mapag-isa. Kasi ibig sabihin, kilala niya sarili niya. Alam niya kung sino siya, anong gusto niya, anong hindi. Hindi siya driven ng ingay ng mundo, may sariling rhythm siya. At kahit iwan siya ng lahat, kaya niyang tumayo mag-isa. Meron akong nakausap dati, sabi niya, kapag wala akong kasama, parang hindi ako buo. Tinanong ko siya, bakit? Anong nawawala sa'yo kapag mag-isa ka lang? Napaisip siya. Doon niya na-realize, lahat ng worth niya nakadepend sa ibang tao. Yung tingin niya sa sarili niya base sa feedback ng iba. Pero once natutunan mong mahalin ang sarili mong presensya na hindi mo kailangang may kausap palagi para maging masaya, sobrang freeing yon. Kasi hindi ka natakot maiwan. Hindi ka natakot na hindi ka maintindihan ng iba kasi alam mong buo ka. Hindi dahil may sumama sa'yo, kundi dahil pinili mong samahan ang sarili mo. Kaya next time na feeling mong ang tahimik ng gabi, walang nag-chat sa'yo o wala kang kasama sa lunch, huwag kang malungkot agad. Gamitin mo yon para makinig. Hindi sa ingay, kundi sa sarili mo. Minsan sa katahimikan, doon mo maririnig ang pinaka-importanting bagay, ang tinig ng totoong ikaw. Totoo, hindi madali tumahimik sa mundo na sanay sa ingay. Pero yung kaya mong mag-reflect, kaya mong mapag-isa, yan ang isang napakalalim na klase ng lakas. Kasi hindi lahat ng tao kaya yan. Marami sa atin takot makinig sa sarili nila kasi baka hindi nila magustuhan yung marinig nila. Pero ikaw, kung kaya mong tiisin, tanggapin at mahalin ang sarili mo kahit walang audience, malakas ka, kaibigan. At kung naabot mo na tong part na to ng kwentuhan natin, baka meron ka nang na-realize sa sarili mo. Baka naisip mong, uy, oo nga, kaya ko na palang kontrolin emosyon ko. Marunong na pala akong umako ng pagkukulang. Kahit may takot, sumusubok pa rin ako. At oo, mas kaya ko na ring mapag-isa. Kung ganyan ka na ngayon, huwag ka nang mag-doubt. You're already becoming the strongest version of yourself. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Dahil meron pang isang bagay na susubok talaga sa tibay mo. Paano ka magre-react kapag sunod-sunod na ang problema? Tipong bago ka pa makabangon sa isa, may isa na namang parating. Breakup, nawalan ng trabaho, nagkasakit ang pamilya, nabudol pa sa online order, lahat na lang sabay-sabay. Napaisip ka tuloy. Teka lang, ano bang ginawa ko? Bakit ako pinaparusahan? Pero alam mo kung ano ang isa sa pinakamalalalim na sign na ikaw ay isang malakas na tao. Yung kaya mong manatiling positibo sa gitna ng adversity. And let's be clear ha, positivity doesn't mean toxic positivity. Hindi yung tipo na smile lang kahit wasak ka na. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka kahit hindi naman. Ang tunay na positivity ay hindi pagtatago ng sakit, kundi pagpili pa ring lumaban kahit may sakit. Ito yung strength na hindi flashy. Tahimik lang, pero ramdam mo. Yung kahit alam mong ang bigat-bigat na ng dinadala mo, pipiliin mong bumangon. Pipiliin mong tumulong sa iba. Pipiliin mong ngumiti sa anak mo. Pipiliin mong magtrabaho pa rin kahit puyat ka. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil may pinanghahawakang dahilan. I remember a woman I met, single mom, 3 anak, minimum wage. Sabi niya sa akin,
Alam mo, araw-araw pagod ako pero hindi ko na iniisip yung pagod. Iniisip ko yung mga ngiti nila tuwing may ulam kami kahit sardinas lang. Doon ako humuhugot ng lakas. Grabe no? Walang yaman, pero may paninindigan. May pag-asa. May tibay ng loob. That's real strength. Kasi minsan, ang tunay na laban hindi naman sa labas Hindi sa sitwasyon, kundi sa paano mo iniisip yung sitwasyon. Pwede kang masaktan, pwede kang madapa, pero kung ang perspective mo ay may matututunan ako rito, panalo ka pa rin, tuloy ka pa rin. At dito rin papasok yung discipline of gratitude. Oo, gratitude. Yung kaya mong hanapin yung maliit na liwanag kahit madilim. Yung tipong, sige, wala akong pera ngayon pero may kama pa rin akong inuuwian. O kaya, ang gulo ng buhay ko, pero at least may isa akong kaibigan na nandyan. Yung hindi mo binabypass ang pain, pero hindi mo rin nakakalimutang magpasalamat sa natitira pa. Yan ang kakayahan ng isang tunay na malakas na tao. Kaya niyang i-hold ang dalawang emosyon sa puso niya, yung sakit ng ngayon at yung pag-asa ng bukas. Ngayon, habang natututo ka ng kontrolin ng emosyon mo, inaako mo na ang mga pagkukulang mo, hinaharap mo na ang mga takot mo, at natututo ka ng mag-isa at maging positibo kahit hirap. May isa ka pang kailangang matutunan na minsan, akala natin, simpleng bagay lang. Pero kung tutuusin, dito rin sumusubok ang buhay. Kaya mo bang magtakda ng hangganan? Yes, boundaries. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado, isnabero o selfish. Boundaries are about respect. Respeto sa sarili mo. Respeto sa oras mo. Respeto sa emotional space mo. Sige nga, ilang beses ka na bang napilit sa mga bagay na hindi mo gusto? Ilang beses ka nang nag-oo kahit gusto mo nang umayaw? Ilang beses mo nang inuna ang ibang tao kahit ikaw na ang nauubos? Maraming Pilipino sanay tayong magmahal, sanay tayong magbigay. Pero minsan, nakakalimutan nating hindi lahat ng sakripisyo ay tama. Hindi lahat ng pag-unawa ay healthy. At hindi lahat ng taong hindi natin tinatanggihan karapat-dapat sa kabutihan natin. A strong person knows when to say yes and when to say no. Alam niya kung kailan siya pwedeng tumulong at kung kailan siya dapat magpahinga. Alam niya na hindi obligation ang magpaka-toxic sa mga taong walang respeto sa boundaries mo. Kahit pa pamilya, kaibigan o matagal mong kakilala. I had a student who used to say yes to everything. Group work, siya lahat. Overtime, game agad. Problema ng barkada, shoulder niya lahat. Hanggang sa nauubos na siya. Dumating sa point na hindi na niya kilala sarili niya. Lagi siyang pagod, irritable, tapos guilt pa siya kapag humihindi. Pero one day, she just said, enough. Nag-set siya ng oras para sa sarili niya. Sinabi niyang hindi siya available after work at nung una, nagulat ang mga tao. Pero over time, na-realize nila, mas buo siya ngayon. Mas present, mas masaya. Ganun din sa'yo. You don't have to explain yourself to everyone. You don't need to overextend para lang masabing mabait ka. Minsan, yung tunay na kabaitan, nagsisimula sa pagprotekta sa sarili mo. Setting boundaries isn't pushing people away. It's teaching them how to love you right. And when you start doing that, mapapansin mong mas nabibigyan mo rin ng space yung sarili mong healing, growth, at peace. And speaking of peace, may isang bagay pang pinapakita ng tunay na lakas na hindi basta-basta ginagawa ng lahat. At ito, minsan, mas mahirap pa kaysa sa pagprotekta sa sarili. Ito ang kakayahang mag-angat ng iba. Alam mo yung mga taong kahit pagod na, may ngiti pa ring maibibigay? Yung kahit may sariling problema, marunong pa ring makinig? Yung kahit struggling financially, nagagawan pa rin ng paraan para tumulong sa mas nangangailangan?
Yun ang klase ng lakas na hindi na kayang sukatin sa muscles o titulo. Yan ang puso ng tunay na matibay. Hindi ito about pagiging savior, ha? Hindi ito ako na lang palagi mentality. Ito ay isang malalim na pagmumula sa self-respect at empathy. Yung hindi mo kailangang maging perpekto para maging mabuting impluensya. Kasi minsan, isang simpleng salita lang mula sa iyo pwedeng magbago ng araw ng isang taong halos bumigay na. Isang beses may nakausap akong lalaki, tahimik lang siya sa isang event. Hindi siya yung maingay, hindi rin yung alpha type. Pero nung nagkaroon ng problema sa grupo, siya yung unang tumahimik at tinanong, "Okay lang ba kayo?" Wala siyang binago, wala siyang sinisi. Nakinig lang siya. At grabe, yung simpleng empathy niya, nagpakalma sa buong team. Walang power move, walang sermon, just presence. Just being there, grounded and kind, kahit pressured na rin siya. That's strength. Ang dami sa atin gusto maging strong para hindi na maapektuhan ng ibang tao, pero ang tunay na lakas, hindi mo ginagamit para baliwalain ang iba. Ginagamit mo siya para magbigay, para umunawa, para maging ilaw sa panahong ang daming dilim sa paligid. Ito yung moment na natututunan mong hindi mo kailangang itulak ang iba para umangat ka. Hindi mo kailangang i-compare sarili mo. Hindi mo kailangang tapatan ng yabang ang yabang kasi alam mong may sarili kang path, sarili kang timeline, sarili kang value. Hindi mo kailangang manlamang. At habang natututo kang iangat ang iba, mas lumalalim pa ang connection mo sa mundo. Hindi dahil sikat ka, hindi dahil viral ka, pero dahil may impact ka. At hindi mo na kailangan ng validation. Kasi alam mong may naiiwan kang kabutihan sa bawat tao kahit sa simpleng paraan. Ngayon, kung binuo natin ang buong larawan, makikita mo, ang tunay na lakas ay hindi palaging malakas ang sigaw. Minsan, tahimik lang. Nasa likod ng bawat okay lang ako, kahit hindi. Nasa pagpili ng tamang salita kahit galit ka na. Nasa pagyakap sa sarili sa katahimikan. Nasa pagtanggap sa takot, pagbangon sa hirap at pagtulong sa iba kahit wala kang hinihinging kapalit. So kung ikaw to, kung isa ka sa mga taong tahimik lang pero hindi sumusuko, taong may takot pero lumalaban pa rin, taong nagmamahal sa sarili pero nagmamalasakit pa rin sa iba, malakas ka. Hindi mo kailangang sumigaw para patunayan. Hindi mo kailangang i-post lahat. Hindi mo kailangang palakpakan ng mundo. Ang mahalaga, alam mong buo ka. Alam mong may pinaninindigan ka. Alam mong ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita. At kung minsan, mapagod ka man, madapa o maligaw ng landas, okay lang. Lakas din yon. Ang marunong umamin kapag kailangan ng pahinga. Ang marunong humingi ng tulong. Ang marunong magsimula ulit. Kaya ngayon, bago matapos ang video na to, gusto kong sabihin sa'yo, you're doing better than you think. Hindi mo lang siguro napapansin, pero araw-araw kang tumitibay. Araw-araw kang natututo. At bawat hakbang mo, kahit paminsan ay parang maliit lang. Lahat yon parte ng pag-angat mo. Kaya wag mong maliitin ang journey mo. Wag mong ikumpara sa iba. Wag mong i-base ang worth mo sa likes, achievements, o expectations ng ibang tao. Huminga ka ng malalim. Mag-comment ka sa baba. Sabihin mo, oo, hindi ako perpekto. Pero malakas ako dahil pinipili kong lumaban araw-araw. And if this video made you feel even just a bit stronger, share it. Baka may isa pang taong kailangan marinig to. Drop your thoughts sa comments. Magkwento ka. Dahil minsan, ang kwento mo pwedeng maging lifeline ng ibang tao. Like mo na rin to kung may nakuha kang aral.
Subscribe ka para sa iba pang content na hindi lang pampalipas oras, pero pampatibay din ng loob. At tandaan, ang bawat setback, set up lang yan para sa comeback mo. Ang bagyo lilipas. Ang sugat gagaling. Pero yung lakas na nabuo mo habang nilalabanan mo lahat yan, yun ang hindi mawawala. Keep going. Tuloy lang, buo ka pa rin. Malakas ka pa rin at ang kwento mo nagsisimula pa lang.